Hay nako mga kapatid, nandito na naman po tayo. Update tayo patungkol dun sa nangyari sa impeachment kung ano pong meron. Ito'y galing sa ating Kabayan News PH. Ayan, panoorin po natin yan at gagawa natin ng reaction and opinion mga kapatid. Kung trip mo ng katulad ng mga ganito, tara, wag na natin patagalin, panoorin na natin ito. Ako'y nalulungkot lamang sa nangyari sa ating BP Sara dahil ganito ang ginagawa nila. Nakakagulat lang kasi pakiramdam ko lang, opinion, syempre, no? Mukhang minamadali po nila dahil matatapos na po yung, 'di ba, 19th Congress, no? Matatapos na kaya so parang binabakbakan ng binabakbakan. At ito pa rin ang isa sa iniisip ko, mga kaibigan, base ulit sa ating opinion, kung talagang may problema si BP Sara, 'di ba nga sa korte? 'Di ba may korte naman tayo? Tapos sinabi naman ng COA, walang masamang tinapay. Tapos ngayon, ito naman, impeachment. Naalala nyo noon yung sinabi nila, wala naman daw impeachment. Diba? Naalala nyo noon, sabi ni BP Sara, may iniluluto o ihahain o paplanuing impeachment. Tapos tumatanggi sila. Tapos ngayon, eto na. Cha-cha-cha. Diba? Bycam. Sinasabi nila, itinatanggi nila. Pero sabi naman ng kampo rin nila, ni Madam Amy nating mahal, meron naman daw blanco, paano nga daw nga siya pipirma. At marami na rin nagsabi, pero bakit ganito? Bakit kung sino pa yung marami nating pinaghihinalaan, yun pa yung gumagawa ng hindi maganda kay BP Sara? Base lang ito sa opinion natin. May mga time, mga kapatid, na parang nahihirapan din ako makatulog. Iniisip ko, bakit nagkakaganito? Ito yung ibinoto natin PBBM tsaka BP Sara. Bakit nauuwi na sa ganito? Tas makikita natin sa listahan, Marcos ang nangunguna, nagpirma. OMG. Ewan ko, nasasaktan ng aking damdamin. Sige, panoorin na natin ito mga kapatid. Samahan niyo po ako. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. 215 members. Kung i-imagine niyo mga kapatid, milyon ang bumoto kay BP Sara, 32, di ba? Ay. Tapos sila, ilan lang ba sila? Tapos yung mga yan, hindi naman nationwide, di ba? Libo ang mga bumoto sa kanila. Pero ito kay BP Sara, milyon ang bumoto sa kanila. Tapos palalabasin pa nila. Ay, na mababa ang ratings ni BP Sara. Wala na tayong magagawa Sila malakas ngayon. Kaya ano pa bang magagawa? Sana makasurvive po ang ating BP Sara dito, ano? Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sabi nila walang impeachment, tapos impeachment, no? Tapos ngayon eto na. Cha-cha-cha, meron na. Mga kabayan, matapos ang halos 2 buwan na paghihintay ng grupo na mga complainant para sa impeachment dito kay BP Sara Duterte, tuluyan ang na-impeach si BP Sara kahapon sa yung mga tumayo na yan, may naitulong ba yan sa gobyerno natin? Ewan ko lang, nagtatanong lang naman. Di ba convicted daw yan, no? Ay, nako. Kung sino pa yung mabuting tao, nakakagawa ng mga proyekto na hindi inilalabas sa mga bias media. Kung sino pa yung nagtatrabaho talaga, ito pa ngayon yung ginugurgor nila. Akala nyo ba panalo kayo pag halimbawang na-impeach si BP Sara natin? Sige, matuwa kayo dahil nga oo, eto na. Halimbawa lang, nanalo talaga kayo hanggang Senado. Talo tayo. Kung madumi itong gobyerno na to, malamang talo tayong lahat kahit sabihin yung panalo kayo sa ipinagtatanggol ninyo. Hindi, nalulungkot po ako Alam nyo naman tiwala tayo sa ating mga pinapanigan. Pero ito pa nangyayari. Kasi nananaliksik tayo, nagtatrabaho naman ng maayos Sinagot na nga yung confidential fund COA na nga nagsabi. Tapos ito, impeachment.
Sakit lang sa damdamin kasi kahit ipinapakita na yung katotohanan kung anong nangyari dun sa budget, pinipilit pa rin nila kung paano nagastos ang budget. Samantalang yung flood control na hiniring, wala na nangyari. Nakakalungkot lang, ano? Akala nila panalo na yung mga taga-kabila. Kaya nga sinabi ko, sige, sundan na natin. Halimbawang nanalo kayo. Hindi totoo, nakakaiyak to. Ay, si ex-crew, umiiyak ko. Iyak si ex-crew. Oo. Vice President yan eh. Nagtatrabaho ng mabuti yan. Talagang nakakaiyak ho, mga kapatid. Kaya kung mapatalsik nyo man si BP Sara at masunod lahat ng gusto ninyo, kung ito'y madumi ang gobyerno natin, tama ba Tagalog ko? Kung madumi, kung madumi ang gobyerno natin, kawawa tayong lahat kahit panalo kayo, kahit yung mga taga-kabila, kasi mamanahin ng mga henerasyon ninyo ang susunod po na mangyayari. Ewan ko kung talagang magkakaroon pa ng charter change. Tuloy-tuloy na yan, mga kapatid, pag nawala na sa pwesto ang mga Duterte. Diyan nyo ngayon malalaman, diyan kayo ngayon magigising. Habang, sa mga bayad to puwera sa mga hindi bayad. Base lang din sa opinion ko, habang binabayaran kayo, habang okay kayo, natutuwa kayo, itong bagong henerasyon natin, mamanahin ito ng mga susunod na makakakita kung anong meron ang gobyerno natin. Kung mabuti, salamat po, no? Salamat kung napa-impeach nyo si BP Sara, tas mabuti naman ang hangarin nyo sa ating bansa, salamat. Pero kung madumi ang gobyerno natin at magtuloy-tuloy, hindi kayo panalo doon sa mga taga-kabila, talo tayong lahat. Lagi nyo hong tatandaan yan. Ewan ko, sarado siguro isip nyo ngayon dahil nagdidiwang kayo na impeach na dyan sa Congress, no? Sa Senado, ganon din naman. Siguro kung talagang mangyari man yan, GG ang Pilipinas. Para sa akin lang opinion ko lang din naman to. GG, durog. Pero sana mapatunayan ng administrasyon ngayon na mabuti ang hangarin nila dun po sa impeachment, no? O sige, tignan ho natin ito, mga kapatid. Kamara, kung saan ay nakakuha ng 215 na boto mula sa mga mambabatas. Ito ay sobra-sobra pa sa kailangan na 103 na boto. Dahil dito umaasa ang mga nagsuno ng complaint na agaran itong diringgin dyan sa Senado para tuluyan ng mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Sa dulo naman, pag malaki ang suporta ng taong bayan, the Senate will have to... Hindi naman Iglesia nga ni Cristo Pinaboran ho nila yung sinabi ni PBBM na wag i-impeach si BP Sara. Mas marami yon. Sir, congressman din ba to? Dati nagbablog lang din to ng kakamping na alala ko, mga kapatid. Pero nakaupo pala. Paano kaya? Meron ba mga kongreso o congressman na kahit hindi iboto nananalo dahil sa mga party list? Hindi ko ho kasi alam yan Hindi ako maalam pagdating sa ganyan. Kaya hindi ko rin alam kung paano po nanalo yan at hindi ko din alam kung ano nang mga nagawa nito sa Pilipinas. Pero yung ini-impeach nyo po, nagtatrabaho ng maayos. Kaya naman po tayo. To the will of the people. We hope Will of the people. Opinion ko lang baka will po ninyo. that the President will not stand in the way of accountability and justice. Ayaw rin nito sa PBBM, no? Dati, correct me if I'm wrong Alam ko kakamping to, naabutan natin ito, medyo tumaba lang siya ng konti. Pero alam ko dati nagbablog ito ng kakamping na pumuesto sa harap ng bahay na kulay pink na sinasabi niya na tinan nyo naman ang suporta ng mga kababayan natin, pink. Porkit pink lang yung bahay, tumabi siya, kakamping na, parang ganon. Naalala ko yung kay Kuya Sangkay, naalala ko lang, no? Parang ganun ata yun. Kalimutan ko na, matagal na kasi. Pero parang namumukhaan ko siya. Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Kung sino hong nakakaalala dito nung mga nagre-reaction tayo dati, nung panahon ng eleksyon, alam ko kakamping to Okay, tuloy muna tayo, no? Kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatackle, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na i-try yun bago mga 4 weeks. Pero ang pagkakaalam ko, sinabi, bandang June na raw. palit. Tapos na halalan nun, di ba? May ang halalan. Bago mag-end ang term nila by June 30, June 30. 2025. It would be historic events.
It will be the first impeachment of sitting Vice President of the Republic of the Philippines. When the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Samantala, ayon naman sa isang senador, bagamat natanggap na nila ang kopya ng mga pirma at complaint laban kay BP Sara, hindi naman agad-agad na bibigyang pansin ito dahil may mga proseso pa rin sila na dapat sundin at posibleng sa June 2 pa ito maumpisahan. June. Hindi, priority ang impeachment, pero syempre you cannot make it Dito natin ngayon malalaman, no? Mukhang, ay nako, naaawa po ako. Kahit alam natin matatapang po ang mga Duterte, naaawa lang din ako kasi nagtatrabaho sila ng maayos. Yun ho ang nakikita natin. Pero ipinamumuka po ng mga kalaban nila na atay tao, na ngayon ho kasi ipinagtatanggol nila yung mga adik eh. Base sa opinion ko lang ho ito ha. Yung mga nabiktima nung sinasabi nilang EJK. Yung mga adik na pinatay, mga durugistang pinatay, pero yung mga nadamay, ano? Mga nadali dahil sa war on illegal powder. No? Gusto nilang ipagtanggol yung mga yon. Paano naman yung mga taong nabiktima ng mga durugista na yan, pangkalahatan? Paano naman yun, di ba? Nakakaiyak ho mga kapatid. Nakikinig ako ng mga balita pero hindi ko siya maitodo lahat dito. Dahil ang dami po, abutin daw tayo ng maraming oras. Pagkada gabi, nag-iisip ako ano kayang pwede kong sabihin, ano kayang pwede kong i-reaction pa sa nangyayari. Hindi naman natin mababago kahit po yung mga DDS vlogger talaga, mga solidong-solido, handang itaya yung buhay, no? Talagang kung makapagtanggol sila nga eh. Kahit man yung mga makaduterteng nasa loob po ng gobyerno, wala ring nagagawa. Tayo pa kayang nagbablog lang na sinusuportahan natin ng BP Sara. Kahit magsalita tayo na magsalita, walang nangyayari. Kumbaga, itong mga opinion natin, itong mga reaction natin, ito'y pare-parehas tayo ng mga damdamin na nararamdaman. Ayaw natin na ma-impeach si BP Sara. Pwera doon sa mga magko-comment ngayon na, hey, BP Sara, ano yan eh? Million yung rakot yun eh. Pwera sa mga yon. Wala na tayong magagawa dyan eh. Sarado ho kasi ang mga isip nila at kailangan ho natin din tawag dito, parang hayaan na natin, opinion din nila yan, opinion din natin to, no? Pero para sa atin, iisa ho tayo ng damdamin. Mabuti ang ating BP Sara at ang Duterte at nakinabang ang Pilipinas noon nung war on illegal powder. Dahil tumino naman kahit papano. Kahit sabihin pa nilang nabigo ang Duterte sa kanilang kampanyang illegal powder, hindi ako naniniwala sa palagay ko at opinion natin dyan. Kahit papano nagkaroon ng epekto sa Pilipinas dahil natatakot ho yung mga taong gumawa ng mga karumal-dumal. Pero ngayon mga kapatid, ang dami na naman nating napapanood sa Facebook. Meron lang, ewan ko kung guard yun, no? Pinagbebebeng-beng niya yung nasa harap niya. Tapos yung iba nakalabas ng gate at yung isa nakatakbo yung nagaano sa mineral. Sinuhong nakapanood doon at marami pang iba. Meron na naman, ewan ko, basta marami. Kung hindi masurvive ng mga Duterte ito mga kapatid, ang ating mahal na mga Duterte, sa akin, sa palagay ko, kawawa Pilipinas. Kung masama itong gobyerno, pag mabuti, salamat na lang, no? Kung talagang gagampanan nila. Pero tumaas kasi ang standard ng tao ngayon. Simula ho nang namuno ang Duterte, gusto nila parang kaparehas din. O kahit kapantay. Kahit di mo nahigitan, basta kahit papaano nakikita nila na mala Duterte ang ginagawa mo. Pero ngayon, wala na. Biruin mo, no? Saan ba yung ano na yon? Yung, ang tawag dito, yung sa survey ba yon o yung ini-interview yung mga senador? Sabi ng gano'n na okay lang ba yung mga official sa gobyerno
mga nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan daw magpa-hair follicle test o illegal powder test. Meron kasi banggitin yung drugs. Test, di ba? Sa YouTube kasi minsan sabi ng ganun. Tapos, nagno. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-test. Hindi pwedeng i-hair follicle test ang mga nagno sila eh. Tandaan nyo yung mga nagno doon. Parang nakita ko doon si, yung babae, nakasalamin. Di ba mas maganda kapag iti-test lahat sila para malaman natin kung addictus benedictus, di ba? Pero wala. Iba yung mga mentalidad nila ngayon, mga kapatid. Sana masurvive ng mga Duterte ito, mga kapatid. Suportahan natin kasi kapag talagang hindi na magiging magandang kaharapin ang mawala, maitsupwera ang mga Duterte, wala na. Magdidiwang yung iba, syempre, kabila eh. Magdidiwang sila mga 1 taon, 2 taon, mga 3 taon. Pero pag tuloy-tuloy yung inaakala, pag nagtuloy-tuloy ang inaakala nating nangungurakot nga ang gobyerno ngayon, GG, durog ka. Kayo, comment kayo mga kapatid, dapat ba ma-impeach ang ating VP Sara? Yan lamang po ang aking katanungan at pupusuan ko po ang inyong mga comment. Maraming salamat po sa inyong panonood. Basta payo lang natin sa ating Duterte, laban lang. Kahit manalo, matalo, nandito lamang po kami. Maraming salamat sa inyong panonood.